Mapagpalang araw kaibigan, Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay mag-aharal. Ang ating gagamitin pong kasulatan ay Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ano po? Mabuting bagay na tayo po'y gumagamit ng Bible. Bakit po? Kaya kung sinasabing magandang gumagamit tayo ng Bible, kasi ang pag-aaralan is tungkol sa Panginoon. At kapag tungkol sa Panginoon, kailangan biblical. Hindi referensya. Kasi yung referensya po kung minsan merong mali yun. Bakit ko nasasabi yan? Sa dami kong napapanood ng mga iba't ibang debate kapag meron silang referensya. Kung minsan yung referensya ng ibang reliyon, ginagamit ng ibang reliyon. Ang masakit, halimbawa, yang si Jesus ay nasa kaisipan ng Diyos na ginagamit na referensya ng Iglesia ni Cristo kay Yumao Felix Manalo. Yung sulat pa lang yon, sulat pala ni Juan Trinidad, ng isang Katoliko. Isipin niyo po yan, yung 1:1 ang sinasabi ng mga ministro ni Yumao Felix Manalo. Diyan daw, sa 1:1, nasa isip ng Diyos yung kanyang anak. Ay yan naman, ninango naman nila sa referensya ni Juan Trinidad na isang Katoliko. Ang masakit, binabanatan nila yung Katoliko na yung Katoliko daw, hindi daw Kristiyano. O tignan nyo po yung kalokohan na yun, Ngayon, kung kayo membro ng Iglesia ni Cristo, mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Wala pong walang personalan. Biblical lang, Sinasabi ko lang, yung referensya. Meron pa silang ginagamit. Kapag hanapin mo yung pangalan ng Iglesia ni Cristo, ang una nilang binubuklat na Biblia, yung George Lamsa Translation, na pinagmamayabang nila, yun daw ang tamang salin. Kita nyo po? Yung salin ni George Lamsa, na pinagmamalaki nila, yun ang tamang salin ng Biblia. Pero kapag babasahin mo naman yung George Lamsa Translation sa Roman 9:5, si Jesus ay Diyos. Basahin niyo po. Binabanggit ni George Lamsa na si Jesus ay Diyos sa Roma 9:5. Pero kung tamang salin yun, hindi naman naniniwala ang Iglesia ni Cristo natatag ni Yumao Felix Manalo ng kanyang mga ministro, hindi Diyos si Jesus. Nagkakarambol-rambol na po kanilang mga doktrina at turo. Ang masakit po, ginagamit pa nila yung social media. Niloloko nila ang kanilang mga sarili. Inaamon ko kayo. Mga Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumao Felix Manalo, hindi ba nasa inyong mga haral yan? Yang 1:1, kinuha ninyo yung sulat ni Juan Trinidad. Pagkatapos binabanatan ninyo ang mga Katoliko.
Kaya nga po tayo gagamit ng Biblia, ang Biblia ng mga pastor, para accurate kung ano yung aral na sa kasulatan. At hindi tayo basta-basta naging iimbento. Nasa doktrina nila yan kung nababanggit man natin, ano? Ayan. Pero bago tayo papalaot sa ating pag-aaral, mabuting bagay na tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo. Buksan mo ang puso at isip ng mga tao na nanonood ng bidyong ito. Na kung sila man po ay nalilihis sa katotohanan, ituwid mo po sila. Kasi po, wala po kami magagawa bilang tao. Salamat po. Kung meron mang karamdaman at sakit, iyong pagalingin. Kung meron pong kabigatan ng buhay, iyong paghahanin. Ito po ang aming kahilingan at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Ano po? God is good all the time. Ayan po. God is good. Ano po? Ayan. Ngayon, ang ating titignan dito, yung nakasulat sa Mateo. Sino po ang ating Panginoong Yesukristo? Ayon po sa kasulatan, ayon sa pahayag mismo ng Diyos. Kung sino si Jesus o sino ang Kristo. Meron po ditong nakasulat, gaya nito. Basahin lang po natin, ano. Ito po nakalagay dito, yung sa Mateo chapter 16, dito po sa 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad. Ayan. Nagtanong po ang Panginoong Yesus sa kanyang mga halagad. Tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Tanong po yan. Ang tinatanong ni Jesus dito, sino ang anak ng tao? Ang ginagamit na isa sa mga titulo niyan ay anak ng tao. Si Jesus mismo ang gumagamit niyan. Kasi po ipinanganak siya na ng isang babae. Si Maria po yun. 14. Ito yung nasagot. At sumagot sila. Sabi po ng ilan, kayo, si Juan na taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabing, kayo po si Jeremias o isa sa mga propeta. Ayon. Anong sagot ng mga tao kung sino ang ating Panginoong Yesukristo? Maliwanag po. Ang daming ginamit na pangalan eh. Ano po? Si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Yan ang pagkakilala ng mga tao sa anak ng tao na si Yesukristo sa kanyang tanong. Maliwanag po eh. Yun ang sagot ng mga halagad sa tanong ng Panginoong Yesukristo. Ngayon, tuloy tayo. Sa 15, tinanong uli siya ni Jesus. Yan. Nagtanong na naman po si Jesus. Uli eh. Ngunit para sa inyo, sino ako? Yan. Ang binalingan naman ngayon ng Panginoong Yesus, itong mga halagad niya. Anong tanong sa kanya? Sa kanila? Sino ako? Yan. Para sa inyo. Personal niya tinatanong ngayon ang mga halagad. Para sa inyo. Sabi ng Panginoong Yesus, sino ako? Ito po ang sagot. 16.
Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maliwanag ang sagot ni Pedro. Hindi niya sinabing, ikaw ang Yesus na kaharap ko ngayon, ay anak ng tao. Hindi. Kundi ibang kanya sagot. Sa sagot ng mga tao, hindi ka propeta. Wala siya sinabing ganon. Ikaw si Elias, si Jeremias. Wala sinabing ganon. Si Pedro. Maliwanag po ang sagot ni Pedro. Anong sagot ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Punta tayo sa verse 17. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Doon sagot ni Pedro. Verse 17. Sinabi sa kanya ni Yesus, ayan, ang kausap ni Yesus, si Pedro, kasi siyang sumagot sa tanong niya, sino ako para sa inyo? Mabilis pong sumagot si Pedro. Siguro sabi ni Pedro, hindi ako pwedeng unaan ng mga kasama ko. Kaya timano, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So hindi na nakasagot yung ibang alagad. Kaya timano, sabi naman ni Jesus kay Pedro. Sinasabi sa kanya ni Jesus, ito po, pinagpala ka. Blessed. Pinagpala. Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. Yung sagot po pala ni Apostol Pedro, hindi galing kay Pedro. Maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus eh. Ulitin ko yung sagot ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ang nagpahayag pala sa sagot ni Pedro sa tanong ng Panginoong Yesus, sino ako para sa inyo? Na nagmamadali pang sumagot. Pinangunahan kagad ni Pedro ang sagot. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung palang sagot ni Pedro na yon ay salita ng Diyos. Ayon sa paliwanag ng ating Panginoong Yesus. Sasabi niya, hindi pinahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag po, ang nagpahayag pala sa sagot ni Pedro ay walang iba kundi sino? Ang Panginoon Diyos na nasa langit. Maliwanag po, hindi pinahayag sa iyo yan, Pedro, ng sino mang tao. Lumalabas pala na sinabi ng Panginoon Diyos sa kanyang anak, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Jesus po, anak ng Diyos na buhay. Ang may sabi po niyan ay ang Panginoon Diyos mismo sa tagpong ito. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ka, pinagpala ka. Pedro, napakaliwanag po Ang tinatalakay natin, sino si Jesus? Ito, napakaliwanag ng talata. Sinabi ng Diyos, anak ko yan, Pedro.
Anak ko yan, Pedro. Oh. Walang nagpahayag kay Pedro, kundi ang Diyos lamang. Walang nagpahayag ng sino man tao sa kanya. Meron pa po ditong sa Hebreo. Ano po? Pahayag ng Diyos patungkol sa kanyang anak. Dito sa Hebreo 1, ganito po naman ang nakasulat. Ano po? Basahin natin. Ang sabi po rito ay ganito. Dito po sa Hebreo 1:5. Sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak. Wala pong tinawag na anak ang Diyos sa mga anghel. Mula ngayon, ako na ang iyong ama, hindi rin niya sinabi kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. So, yung mga anghel po, walang tinatawag ang Diyos sa kanila na ako ang inyong ama, kayo naman ang aking mga anak. Maliwanag po, ano? Ayun. Dito po sa verse 8, ito na po. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ibig sabihin tungkol sa anak, sinabi niya, ang Diyos nagsasalita po siya rito patungkol sa kanyang anak. Sino ang anak na? Anak ng Diyos? Ang Kristo, ang Yesus. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Anong tawag ng Diyos sa kanyang anak? O Diyos, ikaw ay maghahari. Ano po? Magpakailanman. Tinawag niyan Diyos, tinawag niya pang hari ang kanyang anak na si Jesus. Sa verse 10, sinabi pa rin niya, ayan, meron naman sinabi ang Diyos. Pa rin niya, ibig sabihin, nagsalita na naman ang Diyos ulit. Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Yun. Tinawag ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus na Panginoon. At anong sabi niya kay Jesus? Panginoon. Nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. So maliwanag po ang patutuho ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus o ang Kristo, ang anak ng Diyos na po. Anong sabi niya? Diyos sa verse 8. Sa verse 10, Panginoon. So tinawag niya ang kanyang anak. Ayun. Kung sasabihin mo naman si Jesus ay tao at hindi Diyos, di lumalaban ka sa Diyos mismo. Nilalabanan mo na ang Diyos. Sa madalit salita, anti-God ka. Yung sinabi ng Diyos, hindi mo pinaniniwalahan, manapa. Minamali mo. Bakit?
Sabi nga ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumang Felix Manalo, hindi kailanman naging Diyos si Jesus, kundi tao na tagapamagitan. Samantalang ang Diyos mismo nagsasalita sa talatang natin nabanggit sa Mateo at dito po sa Hebreo. Ikaw kaibigan, nanonood ng video ito. Walang labis, walang bawas ang aking binasa. Kanino ka maniniwala? Sa tao o sa Diyos? Kapag naniwala ka sa tao, gaya ni Yumang Felix Manalo, kinakalaban mo na ang Diyos. Kinakalaban mo. Kapag ipipilit mo yung gusto mo, na si Jesus ay tao, kundi Diyos, ay hindi Diyos, kundi tao. Lalabas ang kanyang Ama sa langit, ay tao ring gaya natin. Gaya niya. Kung ang paniwala mo, si Jesus ay tao. Hindi po tao ang Diyos. Diyos yan. At si Jesus, kanyang anak. Siya po ay Diyos sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Tayong mga tao, anak tayo ng tao. Si Felix Manalo napatay na, anak din ng tao. Yung kanyang mga ministro, anak din ng tao. Walang personalan ito. Mag-comment kayo. Maglatag kayong aral. Pero tiyakin ninyo, kapag kayo nagko-comment, kayo kumukontra, talata ng Biblia ang inyong gagamitin. Hindi po pwedeng yung mayabang kayo. Madaldal. Pero walang laman. Oh. Kayong mga ministro niya na nagsasabing ang likas na kalagayan ng Panginoong Yesus ay tao. Sinabi ba ni Jesus, ako'y ang likas kong kalagayan ay tao? Maglatag kayong aral na sinabi ni Jesus, ang likas kong kalagayan ay tao. Sige. Kapag meron kayo nailatag, sasama na ako sa inyo. Pero pag wala, wag na kayong makulit. Ganito naman ang sagot ni Apostol Pablo. Baka kala nyo po na may personal tayo. Wala personalan dito. Nag-aaral tayo para matuto tayo. At hindi lang yon. Malay ninyo, may manonood ng Iglesia ni Cristo yung mga Felix Manalo na miyembro dito. Mabuksan ang kanilang kaisipan. Oh. Meron akong babasahin ha. Ito. Sa Colosas 1:19, ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buhod niyang kalikasan ay manatili sa anak ko. Ano ang likas na kalagayan ng anak o si Jesus o ang Kristo? Sabi ni Pablo, Diyos na naman ang nagsalita rito. Ulitin ko, Diyos na naman ang nagsasalita rito. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buhod niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ano ang likas na kalagayan ng Diyos? Ikaw kaibigan, nanonood ng video ito. Tao o Diyos? Ako, Diyos. Maliwanag. Sabi ng Diyos, ang aking buhong kalikasan ay manatili sa aking anak.
Diyos po ang nagsalita dito sa pamamagitan ni Pablo. Parang si Pedro, Diyos ang nagsalita sa pamamagitan ni Pedro. Doon sa Mateo 16. Nagsasalita ang Diyos sa kanyang mga apostol. Si Pedro, si Pablo, apostol po yan. Siyempre, apostol sila. Sila yung pagpapahayagan ng Diyos about Jesus. Hindi pa ba sapat yan, kaibigan? Dalawang apostol na ang pinahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang anak. At mismo ang Diyos pa. Doon sa Hebreo, tinawag niyang Diyos at Panginoon si Jesus. Hindi pa ba sapat po sa inyo yung ebidensya yan? Ngayon, kung kayo kumukontra, latagan nyo ng talata. Wala pong sinabi si Jesus ang aking likas na kalagayan, Yumaong Felix Manalo at mga ministro niya ay taho. Wala. Pero malimit po nilang gamitin sa social media yan. Ang sabi ng kanyang ministro ni Yumaong Felix Manalo, ano ba ang likas na kalagayan ng Panginoong Yesus? Sasagot naman yung isang ministrong, walang alam. Babasa siya. Ang babasahin niya, 1:8-40. Yung sinabi niya, ako'y taho na inyong pinag-uusig. Wala naman sinabi si Jesus sa 1:8-40 na ang likas kong kalagayan ay taho. Sige. Hanapan nyo ng talata. Ito maliwanag, sabi ng Diyos, ang aking likas na kalagayan, manatili sa aking anak. Kukontrahin nyo pa ba yan? Hindi ako kontra sa 1:8-40 na sinabi ni Jesus ako'y tao. Kailan nangyari yon? Nang ipinanganak ni Maria. At nang lumaki na si Jesus ng aral. Hindi yan timano. Itong mga nagmamagaling na mga ministro ni Manalo, ewan ko saan sila kumukuha ng lakas ng loob. Kunwari, basa ng Biblia. Meron pa sila, ang tunay na salin ng Biblia, George Lamsa. Kung talagang maling, tamang salin si George Lamsa, o ano sabi ni Lamsa? Roman 9:5, si Jesus ay Diyos. Sige, dibatiin ninyo si Lamsa. Kanya lang, hindi na makasagot si Lamsa, patay na. Nangodi ko pa sila. Kinodi ko pa nila si Lamsa. Kinodi ko pa nila si Juan Trinidad. Wala silang sariling aral. Namumulot lang yan eh. Namumulot ng basura. Ano pa? Yung beso-beso. Sa protestante naman yun. Itong mga ministro ni Manalo, napatay na. Ang ibig sabihin daw ng beso-beso ay banal na halik. Banal na halik. Kasi yung Roma 16:16, magbatihan kayo ng banal na halik. Ang tinanong sila kung anong ibig sabihin ng banal na halik. Kinuha po yung libro ng mga protestante. Beso-beso. Ang sagot ng mga ministro, lalo na po yung patay na si Max. Yung ministro, si Max Bularan. Ang sagot niya sa banal na halik, beso-beso. Kanino nila kinuha yon? Sa mga libro ng protestante. Kaya nga sila namumulot lang, nangangahoy lang. Wala sarilang
Wala silang sariling aral eh. Ang mali, nakadampot sila, puro mga basura. Isipin nyo, sinabi ng Diyos ang kanyang anak. Sa mga anghel, sabi niya, di ko kayo tinatawag na anak. Hindi nyo rin ako ama. Kayo, nasabi sa aral ni mga Felix Manalo, ako yung anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Yung problema, yung mga anghel hindi pala tinawag na anak ng Diyos. Paano ngayon? Yung mga Felix Manalo, kawawa ka naman, nasa impyerno ka na. Kasi ang pupunta sa langit, anak ng Diyos. Sinabi niya, kayong mga anghel, hindi ko tinatawag na anak. Hindi ko rin, basahin ko nga, naloko sila. Naloko sila ni Satanas. Wala naman tayong magagawa eh. Nagpaloko naman. Nagpaloko si Yuman Felix Manalo at dinamay pati yung anak niya, yung apo niya na nangangasiwa ngayon sa tinatag niyang ewan ko anong tinatag niya. Ayon sa rehistro, abang lumalalim ang aral nila, lalo sila nababawon sa kahiyan eh. Kayo na lang po magsalita. Doon sa rehistro ni Manalo. Anong sabi? Sa 1:5 ng Hebreo, sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel. Sinasabi nila sabi ni mga Felix Manalo, ako yung anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Sa Revelation chapter 7, isa siya yung magtatatak sa 4 na anghel. Paano naman to sinabi ng Diyos dito? Sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ay aking anak, at mula ngayon ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Paano yan? Laglag ka, yung mga Felix Manalo, pati yung membro nyo, hanggang kalit-liit ang membro ninyo. Laglag kayo dito. Sinabi ng Diyos sa kanyang anak, Diyos ang kanyang anak, Panginoon ang kanyang anak. Ano pa? Anak ng Diyos na buhay. Ano pa? Ang buong kalikasan ko, taglay ng aking anak. Maliwanag, walang labis, walang kulang. Dito po sa appointment. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa liwanag ng iyong turo at aral. Salamat po Panginoon Diyos. I-bless mo po ang bawat isa na nakikinig, nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ang programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan ayon sa Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Kaibigan, like, share and share. Ano pa? Mag-subscribe naman po kayo. Kaya po mga nasiran, i-share nyo rin po. Walang labis, walang kulang. Biblical teaching lang po. Ano? Kung meron kayong ganitong Biblia, basahin nyo po. Baka sabihin nyo binabago ko. Hindi ako nagbabago. Kung ano yung nakasulat, aking binabasa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all po.